bilang panimula ng ating banal na gawain. Awitin po natin ang awit ng pastol. Amang banal na makapangyarihan sa lahat ng likha ng langit at lupa. Muli, Lord, maraming salamat. Dumating na naman po ang oras at sandaling ito. Natinipon kami magkakapatid, hinugod sa bunto ng karamihan. Upang ikaw ay aming papurihan, dakilain, luwalhatiin, pasalamatan at sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord, maraming salamat. Sa hirap na buhay na patuloy namin patuloy mo pinagkakalob sa bawat sa amin na may kalakip na kalakasan. Nawa ang aming hiram na buhay na ito ay magamit namin sa pagsunod sa iyong mga utos, Panginoon, sa iyong mga dakilang utos. Sa katotohanan, sa iyong tinig, Panginoon, kami makasunod. Maraming salamat, Lord.
Muli, Lord, winiga mo walang sama ng matuwid ang lahat ay nagkasala. Kaya, Lord, narito kami lahat. Ganun din sa mga nanonood, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagkat kami isang dakot na alabok lamang, madaling nagkakasala. Kung saan kami mahina, doon kami patawarin. Patawad, Lord, patawad. Thank you, Lord, sa mga pagpapala, sa mga biyaya. Sa kabila ng may pandemya, Panginoon, ay itinulot mo maganap sa buong mundo. Na may mensahe ka sa bawat nilikha mo, Panginoon. Sa kanilang paglayo sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Nagme-mensahe ka na sa bawat isa sa amin na iyong nilikha. Nawa, Lord, tumihin mo sa kanilang puso't isipan ang mga pangyayaring ito, Panginoon, upang sila'y magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Tunay na wala kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Nawa, sa pagkakaloob mo ng ganitong pagsubok sa bawat siya sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng katatagan. Pagkat kung kami sa sarili lang namin, madali kami makabibitiw sa iyo, Panginoon. Hawakan mo kami ng mahigpit, Panginoon. Upang hindi kami makabitiw sa iyong gawain, Panginoon. Sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat nilikha mo, Panginoon. Maraming salamat. Ganon din, Lord, dinadalangin namin sa iyo ang may mga kasakitan. Maging nasa tahanan Manila o nasa mga ospital, Panginoon. Iunat mo po ang iyong mapaghimalang kamay, mahabang yung kamay, Panginoon, upang igawad ang lubusan nilang kagalingan. Lalo't yung mga aba, Panginoon, na wala nang pambili ng gamot. At wala nang inaasahan kundi kayo lamang, Panginoon, ang dakila mong kapangyarihan. Kahabagan mo ang bawat sa amin, Panginoon. Patawad, Lord, patawad. Pagkat ang lahat ng mga aming kasakitan ay sa inyo ng aming mga kasalanan. Patawad, Lord, patawad. Ganun din, Lord, patuloy ka namin aawitan ng mga awiting makalangit. Ang lahat na ito'y samot dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo, kaysa ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, Lord, patuloy ka namin aawitan ng mga awiting makalangit, pagkat ang isang awitin ay katumbas ng dalawang panalangin. Pagpiliin po natin ang I will serve you. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, these broken people, cruel lies around you, died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, these broken people, cruel lies around you, died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. You have given life to me. You have given life to me. luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan Sa siya. nagkakaisang tinig,
luwalhati sama-sama sa Espiritu Santo, kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Magdadako na po tayo sa Ebanghelyo. Awitin po natin ang Hallelujah. Nawa ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon sa aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mateo 13 verses 44 to 46. Ganito po ang sinasabi. Ang natatagong kayamanan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinapunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilihin ang bukid na iyon. Ang perlas na mahalaga. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Inang Birhen, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa lahat po na narito sa oras nito, sa ating elder, Brother Tony Douglas, sa ating lahat, sa mga nanonood, masipag at masugid na tagusubaybay, sa live stream viewers, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po ng ating ebanghelyo para sa araw na ito, maiksi lang pero talaga pong sadyang napakahalaga at malaman. No? Amen po. Kasi po, arian daw ng langit ay matutulad sa kayamanan na nakabaon sa isang bukid. No? Nahahukay na isang tao, ngunit agad itong tinapunan. No? Ibig sabihin nun, siguro ang sa akin pong sariling opinyon, yung pong perlas na yan ay ang walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon, mga buhay na salita niya, na nahukay natin, hindi sa nahukay, kundi natagpuan natin, nasumpungan natin, sa pamagitan ng pagdalo sa mga gawain para sa ating Panginoon. Ano? Sa umpisa pa lamang doon tayo sa SOC, nakarinig na tayo ng mga buhay na salita. Kasi sa lumang buhay natin, hindi natin to alam. Wala tayong alam. Alam lang natin, basta may Diyos na nandiyan siya, magsisimba linggo-linggo, pero hindi natin alam yung mga lihim na panukala ng ating Panginoon. Na tunay na nasa diyang pinakamahalaga sa lahat. Higit pa sa perlas, no? Yung perlas na mahalaga raw po nito, yun din po ang kaharian ng langit ay katulad ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. No? Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya kung pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. No? Talaga po, tunay nga po na kapag nasumpungan na natin ang mga buhay na salita ng ating Panginoon, sabi nga, huwag na raw kung maging matigas ang ating pulo. Sumunod na po tayo
sa pagsunod naman po natin, tayo rin po ang magtatagumpay sa bandang huli. Kasi sabi nga ng Panginoon, huwag niyo na isipin pa bukas para sa bukas. Alam niya ng lahat ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya hindi na natin kailangan pang mag-isip kung ano kaya maging ulam namin bukas, ano kaya magiging namin bukas. Kasi wala po tayo pare-parehong pagagawa kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Amen po. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng mga aral niya. Tunay na ito yung isang kayamanang panlangit din po natin maiimpok, no? Na nawa sa pag-iimpok natin ng kayamanan langit, tayo may improvement sa sarili natin na nakikita na sa atin kung paano tayo kumikilos, nagsasalita, nag-iisip sa ating kapwa, no? Kasi diyan tayo makikita kung tayo tunay na lingkod ng ating Panginoon, na dati tayong nasasabi na dati tayong palamura, dati tayong nagger, dati tayong talagang lagi nasa umpukan ng mga kanto-kanto para makipagchismisan. Pero ngayon po, binago na tayo ni Lord, na tunay nga po na salamat kay Lord na gano'n ang ating mga naisa sa buhay sa kasalukuyan. Amen po. Tunay nga po na itong perlas na ito, talagang dapat natin pagyamanin sa ating sarili. Kasi po, sabi nga niya, isa lamang ang maglingkod, 3 kaligapat na salilahi ang kanyang pagpapala. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po. Tunay nga po na ang ating Panginoon, araw-araw, nagtuturo siya sa atin ng kanyang mga aral. Tunay na, kumbaga sa elementary tayo nag-aaral pang sanlibutan yun. Pero ito naman pong mga buhay na salita ng ating Panginoon, sa pag-aaral natin to, ito yung kayamanang panlangit na kailangan madadala natin yan hanggang sa kabilang buhay. Na tunay nga po, na sabi nga ng Panginoon, nakakalungkot kung sabihan tayo ng Panginoon na lumayo kayo sa aking mga mapaggawa na masama, no? Kasi hindi ko kayo nakikilala, hindi raw po lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapapasok sa kanyang kaharian. Napakalungkot po, no? Sa kabila na tayo nakarinig na ng mga buhay na salita, nangangaral, nag-evangelize sa bawat nilikha ng ating Panginoon. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon, yung tayo mag-evangelize, mangaral sa bawat bayan-bayan. Kasi sabi nga niya, ipalaganap nyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Itong salita na to, hindi basta binabasa lang, na mas mahalaga po ang pinakamalaga ay ang isang pagsasabuhay ng mga buhay ng salita. Ang salita ng Diyos ay mabisa, matalas, kaysa alinmang magtabak na magkapilay-talim, no? Ito'y tumatagos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at luto, hanggang doon sa kasukasuan ng ating utak sa puto, no? Tatakataho sa iniisip at pinabalak ng tao. No, hindi pa man natin hingin kay Lord yung ating mga pangangailangan. Alam na niya, ipagkakaloob niya na niya sa atin, no? Sa patuloy natin pakikinig, nawa, hindi lang sa pakikinig na dadaan sa ating tenga, lalabas sa kabilang tenga, nawa, loobin po ng Diyos na pagpasok sa ating tenga, tumuloy sa ating mga puso at ang ating puso ay kanyang linisin. Sadyang marurumi ang ating mga puso habang nakatungtong ang ating paa sa lupa, patuloy tayong nagkakasala. Pero sa ngayon, iba na po ang ating pagkatao kasi nakarinig na po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Buhay na salita. No? Makapangyarihan niya salita niya yan. Hindi yung basta-basta lang salita na binabasa, pagkabasa, wala na. Nakalimutan na. Hindi po gano'n. Kasi ang gusto ni Lord talaga pagsasabuhay. Mag-aral talaga yung limiin. Na tunay na mahirap pong gawin, pero pag hiningi natin kay Lord dyan, walang mahirap, walang imposible. Pag hiningi natin kay Lord dyan, Lord, tulungan mo ko na magsabuhay ng mga buhay ng salita. Alam naman po natin yung mga lihim na panukala ng ating Panginoon, kaya kailangan po nasa pagkatao na natin yung mga bunga ng banal na Espiritu Santo. Sayang naman po yung araw-araw tayo nagbabasa, nakikinig, no? Tapos, baliwala lang, taking for granted, hindi po dapat gano'n. Kailangan po talagang
talagang mag-aaral tayo at isasabuhay natin yan. Kasi ilalagay natin sa ating puso. At kapag naman ito'y naiting nais sa buhay, alam na alam ng Diyos yan kung ikaw ay tunay o peke, kung ikaw ay tunay na ginto o tanso. Kasi talaga kung ang ginto nga, dinadalisay daw po sa apoy ng pagsubok. Tayo rin mga nilikha na dadalisayin din tayo sa mga apoy ng pagsubok na masasabi ng Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po. Kung tayo man nanatiling tapat, paano po ba yung pagiging tapat na yan? Sadya po napakahirap, no? Maliit man na bagay na nagkasala ka o malaki, parehas lang po pagkakasala yun. Kaya loobin ni Lord na tayo maging tapat, tunay na tagasunod niya, tunay na nakikinig ng mga buhay niya salita na hindi natin kayang gawin niya sa sarili lang natin, pero pag hiningin natin kay Lord dyan, kayang gawin ng Lord dyan. Walang imposible sa ating Panginoon. Lahat ng may mga kasakitan, sa pananalig natin, sa bawat isa sa atin, lahat ng may mga kasakitan, sa pakikinig, no? Sa mga panonood, sa live stream viewers, kung ang pananalig nila ay malakas po, at talagang tunay sila nananalig at nananampalataya. Wala naman pong perfecto sa bawat isa sa atin po, no? Pero nagpipili tayo, nagsisikap na makasunod sa ating Panginoon. Tatanggapin po natin ang tagumpay sa bandang huli. Sabi ni Lord, huwag kayong mabalisa, matakot. No? Iiwanan ko kayo ng espiritu ng katapangan, espiritu ng katotohanan. Ito yung katotohanan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na nawa. Ang katotohanan na yan ay makita sa ating pagkatao. Yun lamang po at isang magandang umagang muli sa ating lahat. To God be the glory. Wala natin sama sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya na Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon po dadako na tayo sa topic na sa pag-ibig ng Diyos, ipagkaloob po natin sa ating kapatid, Brother Ramil Siton. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Ibigin po natin. Yes, Lord. Maraming salamat po sa inyong buhay na ipinagkaloob sa amin. Sa mga araw na kalakasan, mga pag-asa, mga pagpapalat na inaalin niyo sa amin, Panginoon. Lord, kung nga po dapat kayong pasalamatan dahil ang iyong mga salita, ang iyong pag-ibig sa amin ay tapat, Panginoon, na kahit sa kabila ng aming mga problema, kasakitan, kahinahan, kapintasan, ay nandun kayo mga sa amin. Ang mga salita mo, Panginoon, ang lagi mong binibigay sa amin. Lord, tulungan mo sana ang aming puso na ang perlas na ito ay hindi lang namin itatago na hindi gagamitin para sa ikakaunlad ng aming sarili at ng aming mga taong sinasakupan at sa buong mundo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, at ginamit mo kami. Binigyan mo kami ng isang perlas na aming binigyan na dapat namin ipakita sa buong mundo at sa inyong Panginoon.
pagpapala, paulit-ulit nagkakamali, nadatapa sa mga maling gawain, at kung nakakalimot kami sa mga salita ng Panginoon. Lord, maraming salamat po at ginawa niyo kami. Yun yung tagapaglingkod, yung servant Panginoon. At dahil kami ngayon yung nagpala Panginoon, kami magpapala sa iba. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. At sa isang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang oras po, sa ating lahat na nandito at sa amang panig ng mundo. Sa mapagpalang oras din po sa mga taong tumatangkilik ng aming gawain, kahit sa mga nanonood sa live stream niya sa kanilang cellphone, kanilang trabaho, sa mga taong sinasamahan kami kahit anuman ang kanilang ginagawa, sa mga taong nagpo-sponsor ng aming gawain, sa mapagpalang oras po. Palakpakan po muna natin natin. Napakaganda po ng ating evangelyo ngayon. Amen? Ito yung sinasabi ng ating Panginoon, yung perlas. Yan. Ano nga ba ang perlas? Ito yung isang mahalagang bagay o sa masasabi natin kayamanan na kailangan na hindi lang naman dapat nakatago. Amen? Gamitin natin, kapatid. Alam nyo, may mga kayamanan, ito yung mga kayamanan natin na nasisira. Diba sa ating Biblia, sa banal na aklat, ano ang sinabi ng ating Panginoon na kailanman hindi masisira? Na tulad ng mga halaman, o kaya yung mga pantalon nyo na kumukupas, o kaya yung mga bahay na pwedeng masira. Okay? Ang sabi ng ating Panginoon, ito ang salita ng Diyos. Kailanman di kumukupas, ito'y tapat sa atin. Amen? Malakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, uy, huwag naman po kayo sanang itago yung Biblia. Saan po nakalagay yung Biblia nyo? Amen? Saan nga ba nakatago ang Biblia natin? Meron tayong mga Biblia na dapat nasa gitna ng ating tahanan. Amen? Kung ang ilawan natin ay nasa gitna ng ating mga tahanan, mga trabaho, ganun din sana ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang maging sentro ng ating tahanan sa ating puso, sa ating buhay. Kaya kapatid, huwag mo nang itago yung Biblia na yan. Amen? Gamitin mo. Alam mo, kumakain na salita ng Diyos, siguro ipis, anay. Amen? Hindi mas nabusog pa yung ipis, kung anay. Diba? Dapat, kapatid, tayo mismo ang kumakain ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang topic natin ngayon, at nakuha natin sa gospel, paano ka matutulungan ng Biblia sa iyong paglago? Amen? Paano ka matulungan ng Biblia sa iyong paglago? Maraming Kristiyano na kahit alam nilang importante ang Biblia sa kanilang paglagong spiritual, ay marami pa rin ang nagkakaroon ng struggle sa pagbabasa at pagbibigay ng oras at focus sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, kung saan ba tayo gumising? Amen? Para ba magtrabaho tayo? Pwede. Para ba sa ating pamilya? Pwede. Amen? Pero kapatid, imagine nyo na lang sa sarili natin, pwede ba tayong magbigay ng oras sa ating Panginoon?
Diba? Dapat nga pagbigyan natin ng oras. Kaya nga, yung mga nagsasalita dito, sinasabi nila yung 3 a.m. covenant prayer. Amen? O kaya yung pagdarasal natin na kahit bago magsimula ang ating trabaho, ay ginagamit natin, pinagninilayan natin. Amen? Kung gaano man tayo na bago tayo pumasok sa trabaho, ay kumakain muna tayo ng almusal para magbigay ng kalakasan sa atin. Di ba? Ganun din ang salita ng Diyos, ang Biblia, na dapat magpalakas ng ating buhay spiritual. Amen? Alam mo kapatid, pag ginamit mo ang Biblia sa oras, na ito, hindi pa nagsisimulang araw mo, siya na ang bahala sa susunod mong oras, sa buhay mong trabaho, sa buhay mong pamilya. Amen? Ialay natin sa Kanya. Amen? Alam natin, lahat ng mga bagay hindi natin kayang kontrolin, pero ang Diyos ang kokontrol nito upang maging mabuti. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Na kahit nga sa panahon ng kanilang pagdududa, kasalanan at malamig na relasyon sa Diyos, ay mas minamabuti pa nila natin ang solusyon sa barkada, trabaho, entertainment, o sports. Amen? Tunay nga po na marami tayong pinagkakabalaan. Amen? Nagdaan mga social medias. Amen? Hindi naman po tayo taliwas sa social medias, pero ito yung kumakain sa atin na parang sinasayang natin ang oras natin sa iba. Amen? Okay lang naman tayo maglibang. Okay lang naman din kung magbigay tayo ng oras sa ating sarili. Pero magbigay din tayo ng oras sa Diyos at magbigay din tayo ng oras sa ating sarili. Tandaan nyo kapatid, ang pagbibigay nyo ng oras sa Diyos, ay una, ay binibigyan muna natin ng oras natin, ang sarili natin. Amen? Alam natin, parang kay Lord yan. Pero, bigyan ito, ang sinasabi ng ating Panginoon, pag inuna mo siya, binibigyan mo rin ng pagpapalaga ang sarili mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ready na sis? Okay. Simulan po muna natin sa Lucas 4 verse 4. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, hindi lang sa kailangan na pangangailangan ng pisikal, ng pamilya, bagkus na bubuhay ng tao sa salita ng Diyos. Amen? Yung unahin natin ang salita ng Diyos. Amen? Halimbawa kapatid, kung ikaw'y naguguluhan at sa umaga hindi mo alam ang gagawin mo, basahin mo muna ang Biblia. Amen? Makinig ka muna sa mga live stream ng simbahan. Amen? Umagang-umaga pa lang, gising na yung mga kaparian. Amen? Nandyan na yung mga ating Panginoon na nagsasalita sa atin na unahin mo muna ko. Amen? Unahin mo muna ang salita ng Diyos, kapatid, bago ang ibang bagay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dito sa mga Bible na to, sinasabi na ang purpose ng ating Panginoon sa atin. Binigyan niya tayo. Tandaan nyo kapatid, lahat tayo may binigay na biyaya ng ating Panginoon. Amen? Minsan, katulad ng perlas, hindi naman ito bubukas sa kabibe. Tama po, di ba? Tayo sendong ng kabibe yun sa perlas. Doon mo makikita ang perlas. Pero hindi ito, yung simula pa lang na ilang oras lang, ilang araw lang, o ilang buwan lang, magkakaroon na ng perlas yung kabibe na yan. Hindi kapatid, pagkus nag-ihit, kailangan pa ng tamang panahon para ito'y magsibol o makita sa loob ng kabibe. At ganun din tayo kapatid. Nandun din tayo sa proseso, tinatawag tayo ng ating Panginoon. Kinakausap tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag natin i-compare ang ating sarili sa iba. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Halimbawa kapatid, siguro na pag-iwanan ka na siguro ng mga kabatch mo. Amen? Mga professional na. Amen? O kaya, yung mga kakilala mo na biglang yaman, o kaya, medyo maganda na yung trabaho, o may business na, huwag ka maingit kapatid. Nandun yung proseso na pwede mo silang gayahin. Amen? Nauna lang sila. Pero, tiyatawag tayo ng Diyos sa ibang bagay, o tiyatawag ka rin ng Diyos sa ganong profesyon. Amen? Halimbawa na lang, naalala ko, bago ako magsalita dito sa ating gawain, meron akong taong sinusubaybayan.
Brother Bo Chances. Amen? Dati, parang ano lang, nakikinig lang ako sa kanya. At doon ang ginaya ko na sana maging katulad niya rin ako. Nagsasalita ng salita ng Diyos. Amen? At ngayon nga kapatid, katulad namin na may ginagayang tao as a mentor, kahit hindi mo kasama sa physical, pwede mo kasama sa spiritual. Amen? Kaya nga nandun kinukuha ko na hindi lang naman mentor natin sa lagi kasama, bagkus nakikita natin sa mga videos, amen, sa mga YouTube. Kayahin natin sila ang mga mabubuti nilang gawa. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Deuteronomio 8 verse 3. Ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi, tinuturuan nga kayong magpakumbaba, binuton niya kayo, bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala, ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang disiplina, commitment, at consistency sa pagbabasa ng salita ng Diyos ay ang susi para sa paglago sa kabanalan at pagmamahal sa kapwa. Amen? Kaya nga, kung may mga magsasalita sa inyo, ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang ating Biblia. Amen? Minsan nga nakakalungkot kasi, pinuputol ang salita ng Diyos. Amen? Pero kung ikaw, kapatid, alam mo na gusto mong matutunan ng salita ng Diyos, ikaw, doon pala sa sarili mo, magsisimula ang pagbabasa ng Diyos, pag-alam sa salita ng Diyos. Amen? Kahit sabihin mo, hindi ka makapagsalita, hindi mo paliwanag, pero naiintindihan mo at lumalabas sa gawa mo, sa pag-uugali mo, doon mo sabi na buhay ang Diyos at buhay ang salita ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga kapatid, disiplina ang makita natin sa salita ng Diyos. Hindi yung sinasabi natin sa ibang aklat na ganito o kaya mga videos na napapanood ko na rin na ang pinapakita is puro galit. Diba? Puro galit, away, o kaya yung masamang ginawa ng ganitong opisyales or masamang ganitong ginawa ng mga tao. Hindi ganun kapatid ang dapat sa atin, mag-sip sa isip natin, sa puso natin. Pagkus, ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ano ang ginawa ng Diyos sa kabila ng pandemya, sa kabila ng sitwasyon natin, sa kabila ng kahit lumiliit ang mundo natin, nagagalawan? Ano ang ginagawa ng Diyos, gumagalaw sa atin? At isa, kapatid, na sinabi ng Diyos, ang salita niya ay tapat. Hindi mawawala. Amen? Kahit sabihin mo kung anong makita mo sa ibang tao, kahit sabihin mo palaaway, lagi nagagalit, nandun pa rin ang Diyos sa atin. Amen? Mas pinipili lang kasi natin isipin, tingnan ang tao kesa ang nabubuhay na Diyos sa taong iyon, sa sitwasyon natin ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hebreo 4 verse 12. Ito ang sinasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwa-hiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nagkatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Buhay ang salita ng Diyos. Mabisa. Di ba ginagamit natin yung verse na yan lagi? Kasi nga, tunay nga po, kung tayo tatamaan, aray ko. Ganun lang. Di ba? Pero nandun pa rin dapat ang pagbabago. Nandun pa rin ang pagsisikap natin na magawa pa rin ang salita ng Diyos. Amen? Kung tatamaan man tayo at tatablan sa mga sinasabi ng tao sa atin, sa ating mga nagsasalita, amen? Minsan, aray lang tayo. Minsan, isipin din natin na ang nagsasalita ay hindi lang patungkol sa iyo. Hindi lang direkta sa isang tao, bagkus direkta sa lahat. Amen? Bagkus, kung sinasabi mong tinamaan ka at mahinis ka, magagalit ka, baka guilty ka. Amen? Pero kapatid, ang sinasabi ng Diyos ay mabisa ang kanyang salita. Matalas, kahit sinasabi natin masakit,
tanggapin natin. O, di ba? Bagkus siya sabi, hindi naman naman personal ang mga nagtagapagsalita. Bagkus siya sabi nito, ang maling gawain, ituwid natin. Amen? Amen. Kayong mga magulang, siya, mali na nga ginagawa ng anak nyo, pahintulutan nyo bang magkamali pa? Di ba hindi? Kayong mga anak, siya sabi nyo, na minsan tama rin kayo, pinapahintulutan nyo ba yung magulang nyo na magsalita pa ng mali? Gumawa pa ng mali? Hindi, di ba? Ganun ang salita ng Diyos. Pag sinabing tigil na natin ang mali, ituwid na natin ito, gagawin ng Diyos yan. Amen? Dahil gumagalaw ang Diyos. Buhay ang Diyos. Kaya kung isipin, kapatid, may ginagawa ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tunay nga ba ang Diyos? Kapatid, hanggang isipin mo, ang tingnan mo, kung ano ang sinasabi sa ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Mas lalong mahal ka ng ating Diyos dahil nga patuloy kanyang patuloy niya tayong pinapatawad kahit tayo nagkakamalis. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kung paano tayo tulungan ng Diyos sa iyong buhay spiritual, magbigay tayo ng 5. Amen? Una, you will grow in strength against temptation. Ang una, lalago ka ng malakas against sa mga temptation. Amen? 1 John 2 verse 14. Ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi, sinulatan ko kayong mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na, sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayong mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nanatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinatalo ninyo siya ang masama, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Nakawin ng Diyos ang mga kabataan. Malakas dahil sila sa unahin ng Diyos. Amen? Kung iisipin, nasaan na yung mga kabataan ngayon? Amen? Totoo naman po na ang marami sa simbahan, sa ating gawain, ay yung, ano ba term? May edad na. Pero, tinatawag tayo ng Diyos, kahit sabihin natin anumang edad natin, kahit senior na tayo, dapat maging malakas pa rin tayo ng tulad ng kabataan. At kayo naman, tulad mga kabataan, tulad ko, tinatawag tayo ng Diyos, hiningi kayo sa choir, amen? Hiningi tayo sa mga youth, meron tayong ministry ng youth, na dapat ang din mga kabataan, amen? At kayo bilang mga magulang na kasama sa ating community, isama natin ang ating mga anak. Amen? Ay, yan yung magpapatuloy sa ating gawain. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tulad ng kabataan ay pagiging mature. Amen? Hindi na tayo bata, na katulad ng inaalayan pa ng magulang. Amen? Doon sasabi natin na mature na tayo o marunong na tayo mag-isa. Amen? Magbanat ng buto. Pero nandun pa rin ang ating magulang. Pero sasabi natin sa sarili, di ba? Kaya natin. Ipakita natin na tunay natin kaya. Amen? Tinatawag tayo ng Diyos. Mga kabataan, huwag lang puro MM. Di ba? Mga kabataan, tinatawag tayo ng Diyos na huwag lang puro videoke, puro barkada. Amen? Gamitin nyo rin ang inyong boses sa pagkanta. Amen? Tutuwa nga ako sa asawa ko. Dati, pag-awit lang ng sa bata para matulog. Ngayon, nasa quiet na. Nining, naunahan pa ako. Diba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi sabi, meron na silang victories over temptation. Amen? Nandoon ang sinasabi, di ba? Nasasabi natin sa ating term, divine shield. Amen? Meron na silang victories over temptation na lumalago na sila at may progreso na pagbabago. Amen? Nagbabago, kapatid. Nagbabago. Hindi ba pabagong patras? Pagbabagong, yung sasabi natin, nag-upgrade upang magampanan ang gawain ng Diyos. Kaya huwag kang susuko, huwag kang lalayo. Amen? Salita ng Diyos ang ating pag-usapan at sa Biblia, ating pagnilay-nilayan. Amen? Kaya nga, tawag ng mga kabataan pa kahit matanda na. Kasi nga, yan ang magbibigay ng kalakasan pa rin sa mga maedad.
Amen? Kaya nga natutuwa ako, kahit sabihin mong walang pinag-aralan, pinatutuwa pa rin ang aking ama na nakikinig na salita ng Diyos. Natutuwa pa rin ako sa dating mga katrabaho ko na kahit walang oras at sinasabi nilang gasgas ang kanilang ugali, pero nandun pa rin yung time na nagbibigay sila ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dapat tayong mga magulang naman ang maging spiritual mentor sa ating mga anak. Amen? Tandaan nyo ito, kapatid. Yung sumama ako sa fasting dati, mga halos kalalakihan, ganito ang sinabi ng ating kapatid na si Marcel, si Brother Marcelo. Sabi, di ba kayo marunong mag-grocery? Ano tuturo sa anak nyo? O kaya, di ba nakakaya? Sino nagturo sa mga anak nyo na mag-grocery? Amen? Ito naman, yung mga kasama ko, kalalakihan, yun na, umiiyak na, nagigilty na. Amen? Nagigilty sa sarili nila. Oo nga, no? Sino yung magtuturo sa anak ko ng tamang pagdarasal ng rosary? Para, di ba? Dapat ang bilang isang magulang, tayo pa ang magikayat sa ating mga anak. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sigurado masasabi nyo sa sarili ninyo na tinanggap ninyo ang Diyos. Yun ang sinasabi natin, born again. Amen? Christian. Amen? Pag sinabing Christian, nakikipag-isa tayo kay Kristo. Pag sinabing born again, pinanganak tayong muli, kasi nga, tinatanggal na natin, unti-unti, kasama ang salita ng Diyos, ang ating mga masasamang gawa, ang ating mga masasamang iniisip. Amen? Binabago na tayo ng ating Panginoon. Kung hindi mo tuloy-tuloy na papakainin ang salita ng Diyos, ang bagong ikaw, babangon ulit ang lumang ikaw. Amen? Kaya nga, di ba, pinawala yung ating gawain. Di ba? Doon tayo nakakarinig ng taga-asap, sana bumalik na yung gawain. Amen? Yung dati nangihina ako, kasi nga nawala yung gawain. Bumalik ang gawain, lumakas ako. Totoo po yung kapatid. Sinasama natin ang ating gawain sa ating mga lifestyle. Amen? Dumating tayo sa ating gawain na nagbibigay na tayo ng oras. Nagbigay na tayo ng kalakasan, binabalik tayo sa ating Panginoon. Amen? Diba tunay nga po na ang salita ng Diyos ay matalas. Amen? Kaya kung medyo masakit ang ating pagsasalita, tinatanggal ng Diyos. Kung tayong madaling magalit, inaalis din ng Diyos. Pinapaalala sa atin. Amen? Kaya nga, ang ating mga ebanghelyo ay sasabihin natin paulit-ulit. Amen? Kasi nga, paulit-ulit pa rin nagkakasala. Paulit-ulit pa rin nagkakasala. Pero, tapat ang Diyos. Buhay ang salita niya. Kasi nga, paulit-ulit na pa rin pinapaalala tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, you will grow in effectiveness in prayer. John 15 verse 7. Ito ang sinasabi, manatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko. Hingin niyo sa inyong kaibigan at ipagkakaloob sa inyo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag tama ang motibo at inihiling natin, ay mas matatanggap natin ang ating mga panalangin. Amen? Tayo ay may sarili-sariling panalangin para sa sarili natin, para sa pamilya natin, sa mga anak, sa ating mga minamahal sa buhay. Amen? At yun ang nagko-connect sa atin bilang isa. Amen? Kaya kahit sabihin mo nandito kami at nandyan kayong mga nanonood sa kanilang cellphone, iisa pa rin tayo dahil nagsasama tayo sa salita ng Diyos. Dahil pares tayo nag-iisang damdamin na nagdarasal, na nagpapasalamat, na humihingi ng pagpapatawad at humihiling ng kanyang pagpapala. Tama po, di ba? Amen? Kaya gumaganap tayo sa ating gawain at doon ating kahit sabihin mo hindi pa natutupad ang ating mga panalangin, tinatanggap na natin, inaangkin na natin, amen, na darating ang ating panalangin. Kapit lang kapatid, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Nasubukan mo ba bang manalangin pero hindi mo alam ang sasabihin mo? Pwede mong gamitin ang mga verse na mababasa mo para sa effective na panalangin. Tinuro ng ating Panginoon na kung paano ang manalangin. Amen? Diba? Tinuro sa atin ang ama namin. Pinapakilala ng ating Panginoon ang kung anong katangian ng ating Panginoon, pwede natin ilingin sa Kanya. Amen? Sa mga minsan nauutal pa manalangin, ganito. Halimbawa, kung kailangan mo ng guidance, makikita mo sa awit 25, verse 4. Kung ikaw naman ay natatakot, makikita mo, pwede mo gamitin ang awit 27, verse 1. Kung listahin na lang. Kung ikaw ay naman ay nalulungkot, makikita mo ito sa awit 34, verse 17 to 18. Kung ikaw ay nagsisisi at hihingi ng tawad, makikita mo ito sa awit 51, verse 1 and 2. Kung ikaw naman ay naharap sa tukso, panalangin mo ang awit 141, verse 3 to 4. Kung gusto mo naman ang kalooban ng Diyos, awit 143, verse 10. Tingnan niyo mga kapatid ng mga verse na yan at magagamit natin. Kasi nga, itong mga sinasabi ko ng guidance, natatakot, nalulungkot, ito ang normal lang sa atin. Amen? Yung mga normal lang sa atin na sabi mo, lagi tayong natatakot, pero gamitin natin ang salita ng Diyos upang magamit natin sa lahat ng takot. Kaming mga tagapagsalita nyo ay natatakot din naman na umarap sa inyo at magsalita. Pero nandun ang sinabi ng ating Panginoon na maging servant tayo. Kahit sabihin mong takot, pwede tayong gumanap. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Philippians 4 verse 19. Ito ang sinasabi. At buhat sa kayamanan niyang hindi maubos-ubos, ibinibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O diba, kapatid? Ang pangangailangan mo, binibigay niya. Kung maalala nyo yung ebanghelyo natin nung linggo, pinakain ng Diyos ang 5,000. Amen? Kayo kapatid, ilan kayo sa inyong bahay? Bilangin niyo na. Amen? Ilan kayo na nagkatira sa isang tahanan o kung ilang pamilya kayo sa isang tahanan? Amen? Ilan kayo? Ani. Yan, di ba? Gaano pa kaya ang sinasabi ng ating Panginoon? 5,000? Kayo pa kaya na iilan lang? Di ba? Kayang-kaya ng Diyos na kayo pa lang ay mapakain at maibigay ang pangangailangan nyo. Di ba sa ating buhay, pangangailangan natin ay pagkain? Amen? Gaano pa kaya kayo na nangangailangan na pangangailangan? Amen? Ng pagkain sa araw-araw. At ang pagkain, hindi lang basta physical, basta spiritual ang inaalok sa atin ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kung maalala nyo, kapatid, hindi naman sinabi ng Diyos na wala kayo na may bibigay ng pagkain. Ang di ba, wala. Pero ano ang meron? Di ba, tinapay at isda. Yun ang ginawa ng Diyos at pinakita niya ang kanyang paghihimala at ang pagpaparami ng pagkain. Amen? Nagsimula sa wala, anong meron ka at doon lalabas ng ato. Kaya tinatawag tayo ng Panginoon, anong meron sa inyo, kapatid, na pwede mong gamitin? At doon napapasok ang kanyang pagpapala at pag-ibig sa atin. Amen? Bigay na natin sa Diyos. Ialay natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, you will grow in wisdom and discernment. 1 John 5 verse 14. Ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi, hindi kayo nag-atubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naayon sa Kanyang kalooban, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano ka manalangin, kapatid? Anong itsura ng panalangin mo? Ito ba yung panalangin na puno ng pag-ibig? Hindi lang kasi basta sa sarili, bagkus sa minamahal. Ito ba yung panalangin na masaya? Amen? Na kahit hindi pa dumarating, ay alam mo nang darating. Or kahit
ating bibigay ng Diyos, alam mo, may darating na iba at yun ang kailangan mo. Amen? Kinakitaan ba tayo ng confidence o pagtitiwala sa Diyos? Ano kayang sagot ng Diyos sa panalangin mo? Amen? Marami tayong panalangin na binibigay ng Diyos ng katugunan. Amen? Binibigay tayo ng Diyos ng pagsisikap na maabot natin. Amen? Halimbawa, gusto mong para sa pamilya mo, mataguyod mo, binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan pangangatawan. O di ba hindi ka nagkakasakit? Dahil nga, ang dumating sa'yo ay panalangin mo na sana makapag-provide ako sa pamilya ko. Amen? Binibigyan ka ng Diyos ng karunungan na kahit sabihin mong wala ka na, kapos ka na, ginagamit ng Diyos itong panalangin mo na para sa pamilya mo, binibigyan ng karunungan ka upang magnegosyo ka naman o kaya mag-ibang trabaho ka naman na pagkakitaan kahit maliit, basta okay na para sa pamilya. Amen? Kaya nga kahit sabihin mong maliit lang ang ating binigay na purpose ng ating Panginoon, pinapalago niya. Amen? Nagiging pagpapala rin tayo sa iba. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapag nangihina ka at nag-aalinlangan sa iyong panalangin, ay tandaan mo na kapangyarihan ang panalangin ayon sa salita ng Diyos. Kaya seryosohin mo ang pagbabasa ng Biblia at bigyan mo ito ng panahon. Amen? Kapatid, naalala niyo yung nag-aaral tayo sa mga school, elementary, high school? Di ba meron tayong mga subjects na lecture muna bago laboratory? Amen? Hindi pwede yung laboratory muna bago lecture. Amen? Halimbawa, lecture muna. Ito gagawin natin to. Tapos then ilalab natin, experimentuan natin. Pero kapatid, isipin nyo, kung laboratory muna bago lecture, siguro nagkamali. Amen? May sumabog na yung ilaw, di ba? Nasa ano rin natin yung experiment. Yung sumabog na. Tapos ito, class, pag-usapan natin, lecture tayo, di ba? Sabihin natin kung bakit nagkamali. Kaya nga kapatid, doon pa lang sa eskwelahan, tuturuan na tayo, lecture and laboratory. Kaya nga sa salita rin ng Diyos, na may mga nagsasalita, amen, nagle-lecture sa atin. At yung laboratory na yan, dun mo ilalagay sa sarili mo. Dun mo iangkop sa pamilya mo. Dun mo ilalagay sa trabaho mo. Kaya kahit saan ka man, kapatid, trabaho man yan, sa bahay ka man, ano man ang ginagawa mo, kahit sa labas ka ng kalsada, kayang-kaya kang sabihan ng Diyos. Kinakausap ka niya kahit anumang kabisihan mo. Amen? Magbigay tayo ng time sa Kanya. At kinakausap na tayo sa iba't ibang sitwasyon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pang-apat, you will grow in usefulness to others. Ginagamit tayo upang maging pagpapala sa iba. 1 Thessalonica 5 verse 21 to 22. Colossus ba? Okay. Colossus 3 verse 16. Ito ang sinasabi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming makikita natin sa social media. Halimbawa, gusto natin matutong kung paano magluto. Di ba, ilalagay natin how to cook. Amen? Ganon din sa pagbabasa ng Biblia. Ang totoong wisdom at discernment ay mababasa sa Biblia. Dahil hindi lang basta spiritual ng kapatid ang pinag-uusapan natin. Pagkos pinag-uusapan natin ang pagiging ikaw, ang pakikiisa mo kay Kristo, ang pakikiisa mo at pagmamahal mo sa Kanya at sa kapwa mo. Amen? Yun ang sinasabi ng Biblia sa atin. Na nandun ang karunungan na binibigay niya sa atin. Halimbawa, siya sabi, hiwalayan mo na yung asawa mo. Huwag kang papayag na maging api. Matuto kang magpalamang. Amen? Iba ang sinasabi ng Biblia sa atin. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Di bali ng mali. Amen? Yan sinasabi ng iba sa atin or ng mga sitwasyon sa atin o kaya ng kalaban ni Lord.
Pero ang Biblia, sinasabi nito, ano ba talaga ang mabuti? Marami ang nagsasabi ng katotohanan, mga facts, impormasyon, pero sa salita ng Diyos, ang Biblia, ano ba ang magiging mabuti? Amen? Yun ang pakinggan natin. Maraming prinsipyo sa mundo na kinapapahamak mo. Kung ikaw ay susunod sa kanila, kaya kailangan mo ng knowledge galing sa Biblia. Amen? Kaya nga kapatid, sa umpisa pa lang ng talk natin, sinasabi ko, huwag mo nang itago yung Biblia. Diba? Minsan pa nga nasa baon, minsan pa nga nasa rack, pero yung sa sulok na mesa, amen? Tingnan nyo, baka nasisira na. Gamitin nyo yan, kapatid. At yung wisdom na makuha nyo, ay pwede mong gamitin sa kahit saan ka man. Amen? Ano man ang sitwasyon mo. Ang kahulugan ng discernment ay ang kakayahan mong mag-decide ng tama at ng kamalian. Mag-ingat na proseso, pag-iisip ng batay sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga magandang pagsariwain natin lagi, Lord, ano bang kalooban mo para sa akin? Hindi yung basta kalooban natin. Kasi minsan, ang sarili natin ang nagpapahamak sa atin. Amen? Minsan totoo yun. Diba? Yung iniisip natin na tama, o wawakasan ko na yung buhay ko. Amen? Ayoko na. Diba? Nakakatakot sa mga social media yung mga ganyan. Pero sasabi ng ating Panginoon, may buhay kang ibinigay ng Lord, ng Panginoon. At dahil sa mga yan, pinanggalingan mo, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Magiging pagpapala ka. Sa mga taong nalulungkot, nade-depress, basahin yung Biblia. O kaya makinig kayo na nagsasalita gamit ang Biblia. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. First Thessalonica 5, verse 21 to 22. Ito ang sinasabi. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapatid, sino yung mga kaibigan mo? Amen? May maraming mga taong positive or negative na kaibigan. Hindi lahat ng masayang kasama ay mabuting kasama. Amen? Totoo yun. Minsan, yung mga sasabi, doon ka nagiging masaya sa mga kasama sila pa yung magbibigay ng ikapapahamak mo. Amen? Kaya kapatid, kung sasama ka sa mga taong nagsasalita o gumaganap sa gawain ng Diyos, amen? Mahihikayat ka na makita na ang kahalagaan ng buhay mo. Amen? Hindi yung mga barkada naglalayo sa'yo sa Diyos. Amen? Halimbawa, may mga taong nanonood ng mga iba't ibang concert, di ba? Tuwang-tuwa. Nandiyan si Michael Jackson pa noon. Amen? Nakita ko yung mga reaction yun. O kaya yung BTS, EXO, gano'n. Di ba, mas maganda kung pagbibigyan natin ng oras ang salita ng Diyos at gumanap tayo sa gawain at di tayo magpupuri, sumasayaw, sama-sama sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga, yung dati, ganito na akong sumayaw. Amen? Wala pa akong trabaho noon. Kaya binigyan ako ng trabaho ni Lord. Sige Lord, ihataw na. Doon pumunta pa ako sa gitna ng stage. Amen? Kaya ganun na lang ang binibigay ng ating Panginoon. Amen? Nakasiyahan. Siya ang magbibigay ng tunay na kasiyahan sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panglima, you will grow in joy and thanksgiving. Lalago ka ng masaya at laging nagpapasalamat. 1 John 4 verse 1. Ito ang sinasabi. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapatid, kailan ka nagkaroon ng buong conviction at sinabi mo, ito talaga ang pinaniniwalaan ko dahil napatunayan ko ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami tayong napapakinggan na ito ang salita ng Diyos. Amen?
Pero, kapatid, minsan, suriin na natin. Amen? Tulad ng ating San Bartolome. Diba? Nagsuri muna siya. Gusto ko munang makitang buhay ang ating Panginoon. Amen? Kailangan ko maipasok mo ng aking daliri sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Amen? Hindi naman masama yung kapatid. Pagkos tinitingnan mo at sinusuri mo, ikaw bilang tao na kailangan sa iyo manggaling ang natutunan mo. Kaya nga maganda na ginagawa natin habang nagbabasa sa simbahan ng gospel, habang nagbabasa ang nakapagsalita ng mga verses, sinusulat natin, then binabasa natin sa ating tahanan. O kaya yung mga ating gawain na sa gospel na tayo, binabasa natin ang ating sariling Biblia. Amen? Na sinasabi, na sinasabay natin na nagbabasa, ito yung pinag-aaralan mo, inihimay-himay mo ang salita niya, kinakausap mo ang salita ng Diyos, at pupunta sa iyo, at makikita mo na gumaganap ang Panginoon sa buhay mo, sa puso mo, sa utak mo. Amen? Kaya nga, nagbabasa tayo ng ating mga Biblia. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa isang kwento, na na-stroke ang babae at ang kanyang asawa, nabulag, sabi ng lalaki sa kanya, sabi ng boss ng babae, pinapalangan ko sa Diyos na mas lalo ka pa niya palakasin. Amen? Kasi nagkasakit. Then sabi ng sa kanyang sekretary, sabi niya, panalangin niyo po ako sa Diyos na mas lalo niya po akong bigyan ng wisdom. Kung paano ko hindi ko sayangin ang ibinigay niyang pagsubok. Amen? Galing, no? Yung wisdom na ito, ang mga ating, hindi lang naman basta masaya tayo lagi, may problema din, may kasakitan din, may kapintasan din. Yung wisdom na yan, na binigay sa atin ng Diyos, lahat yan ay magagamit natin. Amen? Lahat yan ang nagbibigay ng pagpapala sa atin. Hindi lang naman yung puro masaya, puro pagpapala. Nandun din yung mga problem na magbibigay ng pagpapala sa atin. Amen? Kaya kahit anong questions nyo, kapatid, sa ating Panginoon, tapat ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Nandiyan ang Biblia. Basahin natin dahil pinapalago tayo ng Diyos. Amen? Muli, isang mapagpalang oras po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Nandara po natin ang ating sarili para sa invitation ng Holy Spirit. Awitin natin. Puso ko'y sinisiyasan.
dinadala mo kami sa kabutihan, Panginoon. Ginagamit mo ang ibang tao, Panginoon, upang magsalita sa amin ng inyong mga salita na nakatago, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kulang pa ang buong library upang magsalita sa inyong pangalan. Kulang pa ang mga knowledge na sa mga libro upang masabi namin na ang mga karunungan mo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, sa iyo kami lumalapit. Ikaw ang aming sinisigaw. Sa iyo kami lumalapit kasi nga ikaw ang